panoorin po natin itong naging dula or naging stage play po nila Luis, ni Floyd at kasama nga po yung mga ka-churchmate nga po nila. Bale, pasensya na po, wala po siyang sound, so maybe meron po siyang copyright sa YouTube channel nila Tekram. Pero ang kwento po nito is para po siyang bata o isang tao na nalulunga po sa makamundong mga gawain, mga masasamang gawain, pag-iinom, pagsusugal, mga gadgets at iba't ibang mga masasamang gawain. At yung batang yun po is ginampanan po ni Floyd. Samantalang si Luis dito is para po siya po yung si Jesus Christ dito, kung saan nga po is nakikita po ni Luis or ng ating Panginoon yung mga ginagawa po natin or mga kasamaan na ginawa ng bata. At yan po, yan nyo po, yung mga parang tali po is yun po yung mga kumbaga mga kasalanan na nagawa ni Floyd or ng bata. And then si Luis po as Jesus Christ, yun nga po nakikita po niya yung ginagawa ng bata. But instead na kamuhian or parusahan ni Jesus Christ yung bata, ay kumbaga inako po niya or minahal pa rin po niya yung bata, inako po niya ang mga kasalanan ng batang ito. Tingnan niyo po, kinuha po ni Luis yung mga tali, kumbaga yung mga kasalanan ay inangkin po ni Luis, katulad na lamang po ng ginawa ng ating Panginoon na nagpa-ano nga po sa krus. Inako po niya yung mga kasalanan po natin kahit na hindi naman niya ito kasalanan, pero dahil nga po sa pagmamahal nga po niya sa atin, inako po niya, katulad nga po ng ginawa niya. At napakagaling po ni Luis, grabe po, at ni Floyd, grabe, napakagaling po nilang umarte. Sigaw. Yun po, wala po yung music. Wait lang po. So, bago po natin ipagpapatuloy, magbibigay po kasi ng komento yung mga bata sa ginawa nga po nila Luis tsaka ni Floyd. Kasi nga po sobra talaga silang nagalingan at nakakapanindig nga po talaga ng balahibo. At nakakatuwa lamang po na makita yung itong side na ito ni Luis na buong akala talaga natin is napakamahiyain talaga na bata. But then, in terms of mga school activities, especially mga church activities, just like nga po dun sa naging stage play nga po nila, hindi nga po talaga ikinahiya yun ni Luis dahil nga po para ito sa ating Panginoon. Para kay Luis kasi wala nang mas higit pa na maibigay or may alay niya sa ating Panginoon kundi yung yung sundin nga po kung ano yung utos ng Panginoon at gawin yung kung ano yung magkakapagpasaya sa ating Panginoon. Kumbaga po, ginagawa ni Luis lahat ng kanyang makakaya, maging yung ibang mga bata, sila Floyd, ginagawa po nila lahat ng kanilang makakaya para lamang talaga maging kawili-wili sila, maging masaya yung Panginoon sa kanila. Kasi nga po, yung kanilang talento, yung kanilang galing sa pag-acting is iniaalay nga po nila ito sa ating Panginoon. Hindi lamang nila ito iniaalay sa mga tao, sa mga nanonood sa kanila, kundi mas iniaalay po nila ito sa ating Panginoon kasi yun po talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kaya sobrang nakakatuwa nga po at nakakapanindig talaga ng balahibo. Ito po, ipagpatuloy po natin. Galing! Na, ba't mo ginanin? Gabi din nung ano mo. Hindi ko naisip na na magagawa. Kaya yung ko yung pagkuha niya nung mga tali, yun yung mga kasalanan Tapos nagganon si Kuya, parang Superman, sabi ko. Kasi sabi po nila Teacher Resi, nagpa-practice po kami, sabi ko, ayoko pong sumigaw, dyan po sa church, kasi naiya po ako. Kasi mga kasama po sila Angelica, si Teacher Rose, naiya po, sabi ko, doon na lang po ako sisigaw sa mismong basina po kasi doon maraming tao. Okay lang na sumigaw ako. Hindi ka masyadong dinig. Hindi po, dinig. Alam ko pong madidinig po ako pero sabi ko, mas okay na po yung maraming makarinig. Para yung best ko po nandun pa. Tapos yung sa paggawa ko yan, parang naisip po namin, kami po dalawa nakaisip, parang sabi po namin, parang opportunity po to. Parang sa dami-dami ng church, kami po yung nabigyan ng opportunity po na makapag-perform para kay Lord. Tapos may Kategram pagmamahal. Tapos yun, gaya na sinabi ni Kuya Floyd na ginagawa po yun para sa Panginoon. Pinagpaplanuhan po niya yung mga gawain po sa church, parang gano'n. Grabe no, talagang kumbaga naka-reserve yung pagsigaw ni Luis is naka-reserve na yun para sa final na output, sa final performance nga po nila. So, sabi nga niya nung sa practice nga po nila is parang
hindi pa siya, ayaw pa niyang sumigaw kasi nahihiya siya, but then dun sa final output na talaga, sa final performance na talaga is talagang ibinigay ni Luis ang kanyang best dahil nga po ang kanilang naging dula or naging stage praise para nga po sa ating Panginoon. Doon sa nakita nyo, wait lang, nung napanood nyo, sa tingin nyo ba kayang gawin ni kuya nyo? Ano, nagulat lang din kayo lahat? Nagulat lang. Na ano lang talaga kayo? Nagulat din kayo, Kuya Khalil. Si Kuya Khalil kaya mo yon? Yung ginagawa ko nito, para sa akin po, hindi dahil po... Iba level no? Opo. Kasi parang mangunguna yung hiya, yung takot. Yung ginawa mo, Lloyd, ang galing talaga. Sige, naputol ko yung ano mo. Ayun, sir. Yung para sa akin po kasi, hindi ko po yung magagawa dahil mahihayin po akong tao. Ayoko. Si Renzo. Sa tingin mo kaya mo yun? Po, hindi ko. Kasi po, Kaya? Ginagawa! Oh. Galing mo! pag di po namin kasama sila Kuya Luis, na sobrang galing po talaga. Kahit po sa pag-pray po kasi, napakagaling po. Na-miss nga din ako kanina. Ngayon ka, Tekra, mas nakikilala ko na sila. Tapos sabi ko, gusto ko ikaw marinig ko mag-pray. Grabe. Si Floyd talaga is talagang napakagaling na bata. Kahit saan mo ilagay, napakagaling. Kaya dun, sa acting nga po, grabe yung galing sa acting. Kung napanood nyo po yung buong action or acting po nila, yung stage play po nila. Kasi yung sa vlog ko is cut na po yun. But then dun sa vlog talaga nila Tekram, even though wala siyang music, pero kitang-kita po talaga kung gaano kagaling umarte itong si Floyd. Ibang level yung mga kaibigan pala ng mga Little pastor po yan sa church. Little Pastor. Anong masasabi mo sa performance? Napakagaling po. Nung nakita mo, dito mismo. Kasi doon hindi nyo po, parang hindi po magsisync sa ano nyo eh. Ngayong nakita nyong mas Unang-una pa, tignan mo ako, kinilibutan ulit. Pero napanood ko na sa taas. Sa taas naman, naiyak din ako. pero nang napanood ko pa, sobrang galing po pala. Oo. Sabi, parang artista na, no? Dito mo po Si Kuya Arven, ha? Dito mo ba po? Bakit? Nahihilo daw po. Okay, balik tayo doon. Okay, si Arven, tama? Kaya mo? Ay, hindi po. Masyado po siyang maliksi. Then hindi ko po kaya yun dahil Kaya mo! Ang maganda dito kay Tekram, kapag sinasabi ng mga bata na hindi nila kaya, is talagang pinupush ni Tekram na kaya po nila ito. Until then, nag-iba po yung opinion ng mga bata. Instead na hindi po nila kakayanin, is kakayanin daw po talaga nila para sa Panginoon. Katulad nga po nitong sinabi ni Arvin. hindi ko po kaya. Alam ko. Pero kakayanin ko po dahil meron naman po akong tiwala sa sarili ko. Hindi kay Kuya Floyd din po. Kinaya niya. Kahit kinakabahan siya. Kinakabahan po siya kanina. Tsaka po si Kuya Luis sa pagsigaw niya po. Kala ko po tatawa po siya. Pero Hindi kasi practice po tayo. Hindi po talaga ako sumisigaw po. Parang sabi ko po, sa ano na lang po, sa live mismo po ako magsisigaw. Para yung lakas po. Babalik ako sa iyo, nak. Wait lang. Na-excite din ako sa part na yun kasi nagulat din ako kay Kuya niyo eh. So okay na ako kay Kuya Arven. Kay Kuya Lester. Hindi ko po makakaya. Kaya? Kaya? Ano po yung nandito po si Kuya Floyd at yung Panginoon po, and makakaya ko po rin po yun dahil po sa tulong ng Panginoon. Anong masasabi mo doon sa ginawa ni Kuya Sobrang Floyd? galing niya po. Galing, di ba? Okay, palakpang naman si Kuya Lester. Ito yung bago kasi kaya... Jericho. sa akin po hindi ko kaya ko po. Para po sa Panginoon. Andrew. Kakayanin ko po dahil po para po sa Panginoon yan. Okay, palakpakan naman eh. Napakaganda po ng naging mga opinion po nila. Instead na hindi po kakayanin, talagang kakayanin nila para sa Panginoon. Talagang tama din naman kasi wala namang imposible sa Panginoon. Kung nagawa nga po nila Floyd, nila Luis yun, is mas magagawa nga po nila kasi nga po pare-pareho lang naman sila. At basta may tiwala lang sa Panginoon at panigurado, hindi sila pababayaan at makakaya po nila kung ano man ang ibibigay na task or pagsubok sa kanila. Pero ano masasabi mo doon sa nakita mo kay Kuya Floyd?
Nakakagula po kasi iba po yung ginagawa niya po sa church. Okay. Parang ginagawa sa church. Actually po ano to eh, parang sa church po, hindi po ganyan yung gawa po namin. Yung practice nyo. Parang ano lang po kami, simple lang po, parang hindi po namin. Parang laro-laro lang kayo. Hindi po po binibigay yung Best. Okay. Si Kuya Raynor. Raynor. Kaya po. Kung kaya niya po, kaya ko din po. Nice one. Ayun, magandang ko. Okay, anong masasabi mo sa ginawa ni Kuya mo? Napakagaling po. Iba po yung ginawa niya sa diyan po sa video kaysa po sa practice. Ba't mo ginawa yung best mo, Kuya Floyd? Kasi po, ano po, parang una pa lang po na napag-isip-sip po namin na yung acting nga po yung gagawin po namin na performance. Una po, para inisip ko po na talagang pinagtitiwalaan po talaga yung outreach po namin for namin. Dahil tatlo po ata yung nag-perform po na outreach siya, napakadami pong ministries po. Pero yung mapanigi po yung isa po sa mga nagtulog. Then ano po, isa din po sa... Grabe pag nagsasalita siya, ano? isa din po sa Factor Boys. Para yung pananaw ko po is nagpa-perform po kami. Not for entertainment po or para po sa mga tao. Pero nagpa-perform kami para po sa Diyos po. Tama. Palapakan niyo naman siya. So yun, grabe talaga yung mga words ni Floyd. Talagang little pastor talaga siya. Napakagaling talaga na bata. At yung galing nga po ni Floyd is talagang, kumbaga, para siyang nakuha din ni Luis kasi nga po palagi silang magkasama, magka-close sila. So, kumbaga, nagpapalakas din po ng loob ni Luis kasi yun, yung mga kasama niya is ganoon nga po, just like Floyd. Kaya, napakaswerte ni Luis kasi nga po nagkaroon siya ng mga ganitong mga kaibigan kahit papaano is nakakatulong para lumakas ang kanyang loob. Yun po. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now.